tayo sa Rusi Motorcycles dito sa Nasugbu, Batangas at nasarapan natin ng Rusi Flash 150 o Rusi GP 150. So meron itong color combination na red, white, and black. At ang una kong napansin dito sa motorsiklo na to o underboom na to ay itong napakalaking disc brake niya sa unahan. At sa looks niya talagang hindi rin ito magpapahuli dun sa mga kakompetensya niya na nasa 150cc category na underbone. So meron itong sharp looking design. So yun mapapansin natin dito sa pinakaunahan niya o dito sa front design niya talagang ang bagsik ng design. At hindi siya ganun ka-bulky. So maikumpara natin to dun sa GTR 150 meron lang siyang slim body design. So yun mga tol, kung naghahanap kayo ng GP 150 o Flash 150 at kung malapit ka sa location na to dito sa Nasugbu, Batangas. So meron sila dito isang GP 150. So puntahan nyo na lang kung nagbabala kayong maglabas para makita nyo rin kung gaano kaangas itong Rusi Flash 150 o GP 150 na to. And ang SRP nga pala nito mga tol ngayon ay 73,500 pesos. So ano kaya ang may offer sa'yo ng Rusi Flash GP 150 na to? So yan ang iisa-isahin natin, pero bago ang lahat, pakisubscribe muna ng ating channel at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. So unahin natin sa looks niya mga tol. So yun nga, sabi ko kanina, ang una kong napansin dito ay yung malaki niyang sukat na disc brake. So talagang kapansin-pansin niya tapos ito palang front shock niya talagang mataba rin compare natin sa ibang underbone. So para sa akin talagang napaka-sporty ng front design nito mula dun sa headlight niya hanggang dun sa front fender. And sa mga side profile niya ay talagang maganda rin. So may pagka-sharp din yung design ng mga fairings. So ganun din dito sa rear end niya o dito sa bandang likod. So talagang napaka-sporty rin ng design and talagang napakalinis. So naka-monoshock yung suspension niya dito para mas lalong maging maangas. At dito naman sa mga gilid niya o dito sa side profile niya, napaka-detailed ng design. So meron pa siyang mga gills dito sa part na to at saka dito kumbaga hindi tinipid yung pagka-detalyado ng design niya. At mukhang sturdy rin yung ginamit na plastic dito sa fairings niya. At wala dito sa pinaka-cover ng handlebar natin. So dito nakapwesto mismo yung kanyang headlamp at LED na mga tol yung ginamit dito. So hindi buo yung cover niya na magkahiwalay itong red and black. And maganda rin yung pagka-paint job dito. Glossy red yung ginamit. Tapos nilagyan pa siya ng decals dito. At pagdating yan sa part na to, meron siyang logo dito ng Rusi. Pati dito sa magkabilang gilid, meron siyang decals na Rusi. And meron din siyang decals dito ng mga lines na white. Tapos yung design niya pa V-shape. And ang nagustuhan ko rito, meron pa siyang mga sharp design dito sa part na to. And talaga nagustuhan ko rin yung design ng mga signal lights niya dito. So LED na rin yung ginamit dito na ilaw. I think meron tong daytime running lights dito sa pinakailalim ng signal lights So hindi lang kasi naka-activate para sana makita natin. Sa front fender naman niya ay talagang napaka-sporty So meron pa siyang patilya dito. So two-tone din yung color ng front fender natin. So red dito sa unahan din, pagdating sa likod ay black. So yung naka-telescopic fork dito sa front suspension at may sukat naman yung gulong niya dito na 90/80 rim 17. And sa brakes niya dito yan, meron siyang malaking disc brake with 2 piston caliper. At talaga nagustuhan ko rin yung pangmalakasan na design ng mags nitong Rusi Flash 150. At dito nga sa side profile niya mga tol, talaga nagustuhan ko rin yung design niya dito. So meron siyang decals dito na FI and yung GP 150 o yung brand name niya. At itong decals na to na parang letter G. And talagang napansin ko rin dito sa side view niya talagang napakabagsik ng itsura. At mapapansin din natin dito ay marami siyang edge So yan, nakadagdag forma rin yan. And tulad nga ng sabi ko kanina, meron pa siyang mga detailed design dito na parang gills. Dito naman sa bandang likod, dito sa side fairings niya, meron siyang decals dito na Flash 150 at may mga lines din na white and black. Tapos yung pinaka-background niya ay yung red na body color niya. At hindi lang basta plain yung design ng fairings niya dito, may mga edges pa siya. And nagustuhan ko rin mga tol itong pillion footrest ng backrider na napaka-premium ng design niya. Alloy yung ginamit. Pagdating naman sa upuan niya, semi-step seat design siya. Ibig sabihin naka-elevate ng konti yung upuan ng OBR doon sa upuan ng rider. Pagdating naman dito sa rear end, dito sa mga taillight niya, sa mga flasher, LED na rin mga tol yung ginamit na ilaw dito. Kaya siguradong maliwanag lalo na sa gabi. And talagang napaka-sporty rin ang design niya dito. And syempre meron din tayo ditong ilaw para dito sa plaka natin. Sa suspension niya dito sa likod, naka-monoshock din. Naka-disc brake din tayo dito sa likod with single piston caliper. And may sukat naman yung gulong natin dito na 120/70 rim 17. So medyo malapad din mga tol yung gulong niya dito sa likod. At talagang ang angas mga tol nung design ng mags niya So compare natin dun sa ibang underbone. So kakaiba yung design nitong sa Rusi Flash 150. Para sa akin, hindi mo na kailangan bumili ng aftermarket na mags dito dahil itong stock mags niya talagang ayos na ayos na. Pagdating naman dito sa meter panel, combination
combination siya ng analog and digital. So talagang sumasabay rin siya sa mga kakumpetensya niya. So bali dito sa analog part niya ay yung pinaka niya, tachometer o yung RPM. And dito sa digital part, andito yung mga basic info na kailangan natin tulad ng fuel gauge, speedometer, odometer, etc. At pagdating naman sa mga switch dito sa handlebar, dito sa kanan nandito yung switch ng headlight at yung electric push start. Dito naman sa kaliwa andito yung high and low beam, busina, turn signals at meron nga pala siyang switch dito ng hazard lights. Sa susian naman niya, wala namang bago dito o wala namang iba. So, ginamitan lang to ng traditional key. At ang isa sa maganda rito sa Flash 150. So, hindi mo na kailangan magpakabit ng aftermarket na USB port o charging port. So, bali meron na siya ditong charging port dito sa bandang kaliwa. Siyempre, magagamit natin to habang naglo-long ride tayo. Dito naman tayo sa makina niya, gumagamit ito ng 149.2cc engine displacement, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, air-cooled single cylinder engine na kayang mag-produce ng 10.46 horsepower at 7,000 rpm at max torque na 11.5 Nm at 5,500 rpm. At meron itong 5-speed manual gearbox. At sa fuel consumption niya, kaya nitong umabot ng 40 to 45 km per liter. Pagdating naman sa seat height niya, meron itong sukat na 770 mm at ang ground clearance ay 170 mm. At may timbang naman itong 118 kg at ang kanyang fuel tank capacity ay 5.5 liters capacity. Kaya sa mga naghahanap ng Flash 150 na malapit sa location na to, so pwede nyo itong puntahan dito para masilip nyo rin. So along the highway lang to mga tol dito sa El Paso, Nasugbu, Batangas. So makikita nyo agad to dahil sobrang laki ng warehouse nila dito. So kung umabot ka sa part ng video na to at kung bago ka lang dito sa channel natin, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless. Papakita ko kayo ng walang iba kundi kapirasong montage.